Magandang araw ngayong umaga, alas 6. Ito po ang ating unang balita at may pag-usapan, no. Si Luestro po ay hindi po sinupalpal po niya, no, ang PWH, at ito po ang ating pinakamainit na usapin. Bakit po ba, no, na ang mga kawatan dito po sa ating lipunan ay hindi mawala-wala? Dahil po una naman yung mga crooks dyan, no, dahil sa usapin po ay dati na sinasabi ni PWH na ni Miss Vizcaya, na ito po ay may hati-hatian, kaya po ay nakakapanlibawt na balahibo yung ano po sinabi ni Vizcaya na lahat naman po ay laro lang at sila naman po yung tinatawag na kawatan sa gobyerno. Kaya po ito po ay malaking usapin, no? At hindi na po malililong na ang ating lipunan ay pinaka mataas na po ang rate na tinatawag nating scam or tinatawag nating kup-kup or mga crooks, no, na malaki na po yung problema dito sa Pilipinas sa flood control, at nandito pa yung mga crooks na ito. Hindi mawala-wala po yung tinatawag nating mga kawatan sa gobyerno, no, kung tawagin. Kaya ito po ang ating pag-usapan dito po sa crooks or sa Kongreso ay pinag-usapan si Luestro. Ito na naman yung babaeng ito ay nakapaka arrogante. So kaya po ay panoorin natin ang full video kung paano niya ito sinasalsal. Kaya po ito ay naguguluhan talaga yung mga taong bayan. Kaya ito po ang ating pag-usapan at tignan natin kung bakit po ba, no? Bakit po ba ay nandyan ba siya sa posisyon na hindi naman. Naiintindihan mo ang implication consequences ng affidavit mo. Hindi ka ba natatakot makulong? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot makulong ang asawa mo? Natatakot, Your Honor. Hindi ka ba natatakot na mapalayo kayong mag-asawa sa inyong mga anak? Natatakot, Your Honor. Then why? Why did you execute this affidavit? Your Honor, mas natatakot po kasi kami sa buhay namin ngayon dahil kinukuyog na po kami ng taong bayan. Kaya po nag-execute po kami ng affidavit na ito dahil 120 million Filipinos po ang parang gusto kaming patayin, at kami na rin po ang pinag-uusapan sa mga misa ng simbahan. Opo, kaya po napilitan po ako, sa totoo lang po, napilitan lang po akong yung mga kamag-anak ko na gusto na nilang magsalita. Sapagkat po lumalabas na parang ang sama-sama po namin. Parang gusto kaming patayin ng buong 120 million na Pilipino. Kaya ngayon po, naisip po ng misis ko at ako po na mas mabuti pong yung mga pinangalanan na lang po namin dito ang maging kaaway namin, at yun na lang po, alam namin po na ito lang po ang papatay sa amin, itong mga taong ito. Hindi po yung 120 Pilipino na gusto kaming katayin. At yung nangyayari po sa amin dito ngayon ay parang nakakahiya. Para kaming magnanakaw, samantalang hindi naman po kami nagnakaw. Napilitan lang po kaming gawin ang bagay na ito sapagkat mutual terminate nila ang mga project namin. Hindi kami pinasisingil. Road ride of way ang nangyayari po. Kaya po kami po ay isinigaw na lang po namin ito kasi namili po kami mag-asawa. Bulak, 1 kilong bulak o 1 kilong ginto. Ang pinili po namin, 1 kilong ginto. Dahil una, pareho lang naman siyang mabigat. Yung bulak at saka ginto, pareho siyang mabigat. Pero pinili po namin yung ginto. Kahit po kami mamatay bukas o papatayin po kami ng mga politikong ilang piraso na ito, alam po namin na may dangal po kaming mamamatay kaysa naman patayin po kami ng buong Pilipino sa Pilipinas, na kahit saan po kami magpunta sa dulo ng Mindanao, Luzon at Visayas ay parang kaaway po namin lahat ng mga Pilipino. Samantala ngayon po, natatakot po kami sa buhay namin. Alam namin kung sino lang ang kaaway namin. Yung mga pinangalanan po namin dito, ito na lang po ang alam namin kaaway. Hindi po 120 million Pilipino po ang kaaway namin. Kaya sana po, pagbigyan niyo po sana kami kasi yung iba pong mga gusto pa pong mag-witness ng mga contractor, kung ako po ay inyong parurusahan po sa ginawa kong ito at ako po ay papagalitan po ninyo, wala na pong iba pang sisigaw ng mga contractor sa buong Pilipinas. Dahil una matatakot na sila kung ano po ang mangyayari sa akin. Kasi ang mangyayari po, parang nagbibigay po tayo ng hudyat sa iba't ibang pang mga contractor na, hoy, tinaw nyo, ang nangyayari kay Curly at saka kay Sarah, tutulad ba kayo dyan para mag-star witness? Hindi na sila sisigaw, parang nagbibigay po tayo ng anyaya sa lahat ng mga tao na ang maging star witness. Mr. Chair, if I may interrupt our resource person.
I wish to believe that you are not yet a witness, much less a state witness. And that reminds